Ano ang kahulugan ng zeal of the Lord? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jasmine de los Reyes, Joma Ray, and Minerva Juan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay zeal of the Lord. Zeal. Ano po ba yung zeal? Yung zeal po, isipin niyo po, alab o sigasig, no? Alab, ito yung pinaka-passion mo, ito yung pinaka-gusto mong gawin, ito yung deepest desire ng iyong puso. Now, ang tanong, ano yung zeal of the Lord? The zeal of the Lord is God's burning passion to accomplish His purpose or purposes, fulfill His promises, and reveal His glory. It is the unstoppable energy behind His saving acts, His covenant faithfulness, and His triumph over darkness. God is not passive. He moves with holy intensity to redeem, restore, and reign. His zeal assures us that His plans for Christ's kingdom and His people will surely prevail. Ang ating talata po na pag-aaralan ngayon ay magmumula po sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Siguro ito yung isa sa mga favorite verses ko sa Bible. Isaiah 9, 6 and 7. Sabi po rito, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this." Now, ito pong Isaiah 9, 6 and 7, ito po ay isa pong pangako sa Old Testament sa pamamagitan ng propeta Isaias na ang ating Panginoong Jesucristo ay ipapanganak. At kapag pinanganak siya, yung paggogobyerno, yung pagmamahala ay iaatang sa kanyang balikat at siya ay tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And then dito po sa verse 7, sabi dito, of the greatness of His government. So yung paggogobyerno o pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito pangmaliitan lang. Sabi dito, of the greatness. Sa ibang translation po niyan, of the increase. Ibig sabihin, lalaganap. Of the increase or greatness of His government and peace, there will be no end. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kaharian ay parang mustard seed, pinakamaliit sa umpisa hanggang sa maging pinakamalaki halaman sa isang hardin. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 13, yung kanyang kaharian ay parang yeast, yung pampaalsa, hindi mo makita sa simula, inihalo doon sa minamasang arena. Hindi mo makita sa simula, invisible, pero later on, makikita mo na na-impluwensyahan niya yung buong minasang harina. So sabi ni Jesus Christ, yung kingdom of God, pag nagsimula yan, maliit, invisible, di mo makita. Pero lumalaganap, lumalaki hanggang sa ma-impluwensyahan yung buong mundo. So sabi dito, of the greatness of His government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne. Napakalaga po nito kasi si Jesus Christ ay nanggaling kay Haring David. Si God, merong covenant, kasunduan kay David, na David, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Mesiyas, ang Mesyas, at yung Messiah na yon ang siyang maghahari sa buong nilikha. Now, anong purpose nitong Isaiah chapter 9 verse 6? Ang purpose po nito ay ipahayag na pag pinanganak yung Messiah, magsisimula siya ng isang kaharian na alinsunod sa pangako ng Diyos kay Haring David. At sabi rito, yung impluwensya ng kaharian niya sa pamamagitan ng Messiah, establishing and upholding it with justice, sa Tagalog po, upang itatag at upang alalay ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman.
Ang sabi dito, mula sa panahong ito, ibig sabihin, nung pinanganak si Jesus Christ, simula nung kanyang birth. Kaya po nagsimula yan sa "For to us a child is born." Now, paano natin masisigurado na ito nga ay magaganap? Sabi dito, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So, yung sigasig, yung alab ng puso ng Diyos, yan yung magsisigurado na mangyayari nga ito at magaganap. Kaya po ito yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, the zeal of the Lord. It is God's passionate desire to redeem the world. Pag pinag-usapan natin yung zeal of the Lord sa konteksto ng Isaiah 9, 6, and 7, ito yung matinding nagsisilakbo. Paano ba yun sabihin, no? Sa ibang term na lang, nag-aalab, no? Kumbaga sigasig, nag-aalab, nag-aapoy sa puso ng Diyos yung pagnanais na tubusin niya yung buong mundo. Kasi po, sa istorya po ng Biblia, no, ang ganda ng plano ng Diyos sa Genesis chapter 1 and 2, na punuin talaga ng iba't ibang mga ethnic groups, na mga nations yung buong mundo, na namumuhay, na ipinapamuhay yung image of God. Ibig sabihin, yung image of God, gusto ng Diyos ikalat, balutin yung buong mundo ng kanyang imahe, at ang Diyos ay nalulugod. Ibig sabihin, God is being glorified everywhere dito sa mundo na ito. Ang problema, ito ay winasak ni Satanas. Kumbaga, kinuha ni Satanas yung authority ni Adan at yung sangkatauhan ay naipailalim sa paghahari ni Satanas. Kaya nga po, nagkaroon ng kasunduan yung Diyos Ama at Diyos Anak at Espiritu Santo na magkaroon ng redemption, plan of redemption. Yan po yung covenant of redemption na tinatawag. I think na-discuss na natin yan in the past, no? So, ito yung matinding nagsusumilakbo. Tama ba? No? Matinding passion ng Diyos. I want to redeem the world. Hindi ko hayaan niya nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Kaya pagdating ni Jesus Christ bilang king from the line of David, at yung paggugobyerno inaatang sa kanyang balikat, at yung paglaganap ng kanyang paghahari, paggugobyerno at kapayapaan, hindi magtatapos yun, no? There will be no end, sabi po ng verse natin na ito. Pangalawa po, it is God's resolve to reign through the Messiah. Pag sinabi mo nating resolve, yung zeal ng Lord, yung passion ng Diyos, ito rin yung resolve niya. Yung resolve, ito yung firm decision, firm determination, pinagdesisyonan ng Diyos na maghahari ang Panginoong Jesucristo at sasakupin niya lahat ng mga bansa sa mundo. At lahat ng mga bansa, pati Pilipinas, hindi pwedeng mauwi lang to sa korupsyon, hindi pwedeng yung Pilipinas ay pagharian lang ng mga masasama, hindi pwedeng yung Pilipinas ay walang pag-asa. Kay Kristo may pag-asa. Kay Kristo merong tagumpay. Paano to i-accomplish? Paano mangyayari to? Ang pagtiwalaan natin yung zeal of the Lord. Kasi nagsusumilakbo ito sa puso ng Diyos. This is God's passion. This is God's resolve. Pinagdesisyonan niya firm sa puso ng Diyos that He will rule the nations through the Messiah. Kaya po sabi rito, no, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Itong pangako na ipapanganak si Kristo, siya maghahari, lalaganap ang ebanghelyo, lalaganap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, mangyayari ito, tuloy-tuloy ito, hanggang sa masakop yung buong mundo. The zeal of the Lord. Ito yung inaasahan natin, yung passion ng Diyos na hindi mabibigo. It is God's resolve to reign through the Messiah. Kaya si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, He will rule over all creation. Number 3 po. It is God's deepest desire to glorify Himself. Yung zeal ng Lord, yung passion ng Diyos, yung nag-aapoy sa puso ng Diyos, yun yung desire to glorify Himself. Kaya nga pa sabi ko sa inyo, Genesis chapter 1 and 2 pa lang, sabi ng Diyos kay Eva at Adan, mga anak kayo ng mga anak ng marami, no? Punuin ninyo yung buong mundo. Isipin nyo, anong nasa puso ng Diyos at that time? Ano yung desire ng Diyos nung inutusan niya sila Eva at Adan na punuin ninyo yung buong mundo? Umayo kayo, magpakarami, punuin. Doon pa lang makikita na natin yung plan ng Diyos eh. God wanted to fill the world with people created in the image of God. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa na manggagaling kila Eva at Adan, sila po ay
mga image bearers, and they glorify God everywhere. Yung buong mundo, puno ng mga tao na sumasamba at dumadakila kay Yahweh. That's the original plan. And God didn't want to give His glory to another. Gusto niya yung glory niya sa Kanya. Kaya i-accomplish ng Diyos yung Kanyang misyon na lahat ng mga bansa ay madisipulo at magpailalim sa paghahari ni Kristo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, know what makes God happy. Ito yung nagpapasaya sa Diyos eh. Ito yung kagustuhan ng Diyos. Ito yung passion niya. To conquer the world, to rule the world, to glorify Himself. Tayo po ay nasa isang relasyon. No? God is a very relational being. He's very personal God. Gusto niya relasyon. Now, hindi pwedeng tayo ay makapagrelasyon sa asawa mo o ikaw, kayo mag-asawa or girlfriend or boyfriend. Tapos hindi mo kilala. Paano ka makipagrelasyon sa hindi mo kilala? Hindi mo alam yung gusto niya. Kaya marami nag-aaway kasi yung si Mr. hindi alam yung gusto ni Mrs. Minsan si Mrs. magulo doon o kasi si Mr. magulo. Anyway, ang daming nag-aaway just because of, hindi nagkakaalaman ano bang gusto mo. Malaman ko lang yung gusto mo, yun yung gagawin ko para sumaya ka lang. No? That's relationship. No, mga kapatid, meron tayong relationship with God. Hindi pwedeng puro gusto lang natin. Kaya minsan yung panalangin natin, puro gusto lang natin eh. Hindi ba natin natatanong, Lord, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung passion mo? What makes you happy? Minsan kasi pag sa isang relasyon, napaka-selfish natin eh. Puro what makes me happy. Napaka-self-centered natin at times or many times. Pero mga kapatid, we're in a relationship with God. Alam ng Diyos kung ano magpapasaya sa atin. Ang tanong, alam mo ba kung ano magpapasaya sa Diyos? Now, dito po sa verse na ito, makikita mo yung passion ng Diyos eh. Redemption talaga eh. Redeem the world. Redeem the nations. Tanong, kung ngayon na alam mo na yung passion ng Diyos, ito yung zeal of the Lord, willing ka bang gustuhin ang gusto ng Diyos? Kaya point number 2, align your goals with God's passion. Yung mga goals mo ba sa buhay, align doon sa mga gusto ng Diyos? Yung pangarap mo ba, align sa pangarap ng Diyos? Yung mission mo ba dito sa mundo ay align doon sa mission ng Diyos? Maganda po tanongin natin yung ating mga sarili. No? Baka masyadong busy na tayo sa mga bagay na hindi naman pala nakakapagpasaya sa ating Panginoon. And pangatlo po, this is the most important part ng devotion natin na ito. Be passionate to honor God in all you do. Marami po tayong passion, kagustuhan, deepest desire. Marami tayong ninanais. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-noble bilang Kristiyano na dapat ninanais natin is to honor God. Alam niyo po yung mga sundalo nung unang panahon, willing silang mamatay in order to honor the king. Di ba, minsan napapanood natin sa mga movies, no? For the glory of Rome. Tapos mga sundalo willing mamatay para sa sa glory ng Rome. Ito mga kapatid, this is about the glory of God. And dapat dito tayo passionate. Lord, I want to honor you. I want to glorify you in my family, in my career, in my work, my workplace, in my hobbies, in everything I do. I want to honor you. That is my passion. Dapat dapat excellent sa lahat ng ginagawa natin. Pinagbubuti natin lahat ng ginagawa natin. Because behind our mga ginagawang mabuti, behind our excellent work is the passion to glorify God. Sa lahat ng ginagawa natin mga kapatid, sa pagpapasaya ng misis, pagpapasaya ng mister, no? Pag-aalaga sa mga anak. Patanggalin mo mag-alaga ng anak. Meron ka kasing passion to glorify God. Para po sa ating discussion, what are you passionate about? Ano ba yung burning desire mo? And the second question is it aligned with God's passion? Tayo po'y manalangin. Father, thank you for your holy zeal that moves with power, passion, and purpose. Thank you that your plans never fail and that Christ's kingdom continues to advance
because you yourself accomplish it. Ignite our hearts with the same passion to pursue what matters to you. Help us know your desires, align our goals with your will, and live with courage that honors your name. Fan into flame a love that is bold, steady, and joyful. Use our lives as instruments of your glory, and let your zeal shape our daily decisions. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.